Okay. Okay, sa magandang araw, umaga, gabi. Bahala kayo kung anong oras gusto nyo. Umagang ito ay pinupuri ko ang ating nag-iisang Panginoong Jesus, ang aming Ama na sumasalangit. Sambay ng pangalan niya. Sa Judas 1:25 ay makikita naman ninyo na there is only one Savior. Ngayon, sa lahat po ng mga manonood natin, sana ay sundan nyo ito hanggang matapos. Pag-aralan nyo ang aking mga sinasabi. Tingnan nyo rin doon sa inyong mga Biblia kung may katotohanan o puro kasinungalingan ang aking sinasabi. Pero sabi nga, there's no lies from truth. Walang kasinungalingang nagmumula sa katotohanan. No? So, ang topic natin ngayon ay pakita sa tao na matagal nang inaamin ng Panginoong Jesucristo na siya yung one Lord God of Israel. Sabi nga sa Deuteronomy 6:4, O ye Israel, our God is one Lord. Yung Elohim na sinasabi nila, El is equal to God, Ohim is deity. Yung isang Diyos may gaganaping tatlo. Siya yung Ama na magiging Lamb at pagkakit sa langit ay bubuhos ang kanyang espiritu. No? So, sa susunod na slide, sabi ko dyan, Tagalog naman, matagal nang inamin ng Panginoong Jesus na siya lamang ang one Lord of Israel. No? So, bakit? Sabi nga doon sa 1 Peter 1:10-11, Espiritu na ni Kristo yung mga nasa propeta sa Old Testament. Tungkol sa pagkaligtas na ito, isa lang ng Espiritu ng Diyos eh. Tungkol sa pagkaligtas na ito, ay nagsikap at nagsiyasat na maigi mga propeta at nagsihula. Tungkol sabihan dating sa inyo, na siniyasat na kalugan ng mga hula na yon. Kung ano at kailang panahon itinuro ng Espiritu ni Kristo na sumasa kanila ng patotohanan ng una mga pagbabata ni Kristo at ang mga kalwalatiang hahalili sa mga ito. Isa lang naman Espiritu ng Diyos eh. Tigas la ulo niyo. So, Espiritu ni Kristo na nasa propeta, wala na. Ano bang Diyos? Siya na nagpasulat ng mga hulang gaganapin niya na sa awit 47. Dahil niya ako sa balumbang aklat na susulat tungkol sa akin. Nasa Hebrew 10:7 na dumating ako sa balumbang aklat na susulat sa akin upang sundin ang kalooban ng Ama. O kalooban ng sugo sa akin. Bakit? Siya nagsugo eh. Nung sa Isaiah 45:23, bumitaw na yung salita niya, sumumpa siya sa kanyang sarili na hindi babalik na lahat ng tuhod ay luluhod sa kanya. So, nung binitawan niya yun, alipin na siya ng kanyang sariling kalooban. Kailan to pa rin niya pag naging tao siya. Wala siyang sisirain. No? So, ang sabi sa Isaiah 9:6, For unto us a child is born, unto us a son is given. And the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful Counselor, Wonderful Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace. Yung Counselor dito, pangalan na pala ni Kristo ay Holy Spirit. Yung Holy Spirit ay Jesus na. Yan yung guro. Kaya ako binigay yan para matandaan nyo yung sa topic. Lumako tayo sa Mateo 23:8. Dito sa Mateo 23:8, sabi ni Kristo dito, ibinabawal. Ibinawal niya yung God, ibinawal niya yung guro, ibinawal niya yung Lord, na kayo may iisa lamang. Iisang guro, iisang Panginoon, isang Ama, isang God, iisang Lord. Kung papansinin niyo yan,
Eh, one Lord God of Israel na yan eh. Ayan o. One Lord God of Israel. Ito ngayon yung magtuturo, yung guro, rabbi. Yan tanong, bakit ibinawal? Doon sa mga umuupo sa luklukan ng trono ni Moises, sabi ganun eh. Sa Mateo 23 sa umpisa, no? So, pag nag-aakay kayo ng mga tupa, bawal yung gamitin yung para sa Diyos, eh, ilagay nyo sa sarili nyo. No? So, laging papuri yan sa Panginoong Jesucristo, no? Ngayon, sabi sa Mateo 23:8G, datapwat kayo eh, huwag. O, ayan, no? Huwag patawag. Huwag patawag na rabay. Sapagkat iisa ang inyong guro at kayong lahat ay magkakapatid. Tapos sumunod dito, huwag ninyong tawagin. Huwag na naman. Inyong mga sinong tao sa lupa sapagkat isa inyong ama. Sapagkat bugis siya na nasa langit. O. Sumunod na naman dito, huwag kayong patawag ng mga Panginoon sapagkat iisa ang inyong Panginoon. Sumakatwid bagay. Ako, yung Kristo, siya yun eh. Di ba? Wala na, kung tutusin, tapos na. Tapos na yung live. Kung maintindihan. Pero, pansinin ninyo, ano, dandaan natin, puro, sabi dyan, huwag kayong patawag na rabay, isang inyong guro. Huwag kayong patawag na inyong ama. Huwag kayong patawag na Panginoon, isang inyong Panginoon. Di ba? But puro wag. So meaning, meron lang isang Diyos sa langit na nagtataglay ng lahat ng yan. Sabi nga sa ibaba, huwag kayong patawag na Panginoon sapagkat isa inyong Panginoon. Sa makatwid bagay si Kristo, si Jesus. Ayan eh, tapos na ano. Inamin niya na dyan na He is the one Lord of Israel. Kaya nga wag eh. So, yung Lord of Lords, siya na yung Lord. Yung of Lords, mga tao. Oh. So, tapos na. Pero, lilinawin natin, ano ba ang meaning ng Kristo? No? Kasi Kristo, sinasabi lang ng iba, anointed. Tama naman, anointed. Pero, itinestify yan ng angel na it was testified by angel na Jesus is not simply anointed. He is the only one Savior. Pinanganak. Was born. No? Ngayon sa bayan ni David, ang isang tagapagligtas, one Savior na siya. Siya, oh. Siya yung Kristo, ang Panginoon. Oh. Inamin niya yan eh. Oh, tapos sabi sa Mateo 16:20, na magkagayon eh, pinagbili niya kila Pedro, na kasi katutuklas lang ni Pedro dyan, sabi ni Pedro, kayo po ang Kristo, ang Panginoon, ang anak ng Diyos na buhay. Kayo na po yung Panginoon. Kayo na yung one Lord ng Israel, ang anak ng Diyos na buhay. Oh, may mga mandaraya pa dyan, nagkalat eh. Sinasabi yung Kristo raw ay anak ng Diyos. Siya na yun. Ginamitan lang kayo ng metaphor. Kailangan niyang ganapin yung pagiging anak ng Diyos eh. Yun ang nakasulat sa OT. Ngayon, ginaganap niya, ginawa niyo anak ng Diyos. Wala namang dumating siya, sabihin niya na ako na ama. Eh, Matthew 1, na lang yan. Ang magkagay pinagbili niya sa alagad na huwag sabihin kanino man na siya ang Kristo. Pedro, huwag niyo sasabihin ako Kristo ha. So, in-reveal ni Pedro yan sa Acts 2:36. Pagkatalas sa inyong bunga ni Israel na ginawa ng Diyos, ni Jesus din, na Panginoon at Kristo, itong sarili niya, si Jesus, yung pinako sa krus. Ay sabi kay Pedro, huwag sasabihin. Ay nga, ni-reveal niya. Pagkatalas sa nga ng buong Israel na ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo, itong si Jesus. Ano sasabihin ginawa? Eh, bumalik tayo sa talata. Ano ba sabi? Na magkagay pinagbili niya sa malagad na huwag sabihin kanino man na siya ang Kristo, ang Panginoon. Sabi kay Pedro. O, di ba? O, diyan ini-reveal yun ni Pedro.
Sinabi, ganyan kasi pagkakasulat ng Bible, kaya huwag kayo nalilito. Hmm. Paano gagawin yan eh? Sinabihan si Pedro wag sabihin. At diyan niya inireveal. Kaya sa 37, na 38, natakot na sila. Anong gagawin namin? Oh, pinatay nyo na yung ano, yung Diyos nyo eh. Pabutismo kayo sa pangalan ni Jesus. Pagsisiyan nyo yung kasalanan, tanggap. Pabutismo kayo sa pangalan ni Jesus para tanggapin nyo ang Espiritu Santo. Di ba yun? Acts 2:38. Kaya Acts 2:36 yan. Maraming nandadaya sa Bible. Pulot. Walang context. O ngayon, sabi sa Luke 1:35, angel na naman. It was testified by angel na naman. Huwag kayong niwala ang gaano sa mga tao. Pipiliin niyo paniwalaan nyo at mag-aral din kayo. Kaya sabi nga ni Kristo rin, sumpain yung umaasa lang sa tao eh. Umasa kayo sa Diyos. Umasa kayo kay Kristo sa Panginoon natin. Siya magbibigay ng katalinuhan sa inyo. Sinabi sa kanya, bababa sa iyo ang Espiritu Santo. Siya lang yan, Espiritu lang yan ni Kristo. Lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Si Kristo din ang kataas-taasan Diyos sa 16:17. Kaya naman ang banal na bagay na ipinanganak mo, itatawaging anak ng Diyos. Di ba kayo nakahalata? Banal yan. The Holy One of Israel yan. Tatawaging lang anak ng Diyos yan. Pero hindi niya pinakikilalang anak siya ng Diyos na mag-ama. Yan. Wala. Na kailangan niyang gamitin. Dahil nagkataon tao siya. Inanak siya ni Maria. Sa John 3:13. Anak ng tao, tagalangit na. Pati anak ng tao nakalagay doon. Pero hindi naman pala siya anak ng tao dahil tagalangit na. Naianak lang siya ng tao. Anak ni David. Matthew 22:41-45. Inamin niya rin na ako na ang Panginoon ni David. Ako na Diyos ni David sa OT na one Lord nila eh. Paano ko siya naging anak? Sa Matthew 22:45. If David called him Lord, how can he be his son? Si David na tumatawag sa akin Panginoon kasi tinanong yung meaning ng Kristo ron eh. Basahin niyo yung Matthew 22:41-46. Si David na tumawag sa akin Panginoon, paano niya ako naging anak? O mula na wala nang magtanong. Namin niya nang matagal eh. Na siya yung Kristo, ang one Lord na Israel eh. Sa Luke 1:68, nung merong Espiritu Santo ni Jesus si Zakaria, sabing ganun, purihin ang Panginoon, ang Diyos na Israel. Yan. Sa English yan, praise the God, Lord of Israel. Sagat kanyang dinalaw. Pinubos ang kanyang bayan. Visited. Visited the Israelites. Dinalaw eh. Sasabihin nyo, hindi Diyos na Israel yan, nakasulat na yan. Kaya nga, great is the mystery of godliness. Without controversy na yan eh, wala nang pagtatalo eh. Kaya kayo nagkatalo-talo, maraming pinangalakal lang kayo. May mga ibang mga tao na nangalakal dahil wala silang Espiritu ni Kristo. Ayaw kayong paloloko. Wala nang pagtatayan. Great is the mystery of godliness. Mystery. Sino yung God na nag-manifest sa flesh? Jesus. 1 John 4:23, hindi nyo pwedeng palitan yan. Kailangan si Jesus naging tao. Sa demonyo hindi, nagsasabi yung ganon. Manifest in the flesh, Jesus. Justified na spirit ng kalapati, Jesus. Sin of angels sa Lucas 2, Jesus. Preach unto Gentiles, Jesus. Believe into the world, Jesus. Yeshua. Receive up into glory, si Yeshua. Yeshua Jesus. Tawarin. Ang dami niyong pinangangaral. May the God of Israel is 3 person, the God of Israel is Trinity, Trinity.
Huwag kayo makiapit sa Espiritu Santo. Nagdadasal kayo sa Espiritu Santo, di nyo malako, yung Espiritu sinasamban. Wala rin pangalan. Corinthians 15:27, siya rin naman nagpasuko ng lahat ng bagay sa ilalim ng kanyang paa. Sapagkat kanyang pinasuko lahat ng bagay sa ilalim ng kanyang mga paa. Sapat kung sinabi lahat ng bagay pinasuko, ay maliwanag itinangin o pasuko ng lahat ng bagay sa kanya, ay si Jesus rin yun. Siya rin. Kaya nyo 24 din yan. 15:24 to 27. Kaya nasa langit na si Jesus, napasuko na ba'y kaaway sa paa? Hindi pa. Di ba? Sa Hebrew 10:11 to 12. Mataas magain na isang handog yung umakit sa langit at hinihintay ang kaaway na sumuko sa kanyang paa. Ibig sabihin, nagpasuko. Sumuko na yung anak sa langit. Yung pagsuko ng anak, yun lang sa lamb, sonship. Naganap na. Nandun lang sinasabing anak siya ng tao. Pero nag-resurrect yan, nag-transfiguration na yan. Nag-resurrect, nag-40 days sa lupa, lumalabas sa mga apostol, papakita, puputol ng tinapay, Acts 1:8-15, umakit na sa langit. At sinabi, gawin yung saksi ko. Saksi ko, hindi saksi ni Jehovah. Saksi ko lahat ng bansa, mula Jerusalem sa maring ang kaduludula ng mundo. Saksi ko. Kaya naman lahat naman ng apostol, kapangyarihan ni Jesus ang ginamit Umuwi ng patay si Pedro, palakad ng lumpot. Puro kapangyarihan ni Jesus ang sinasabi niya, Jesus of Nazareth. Kung tao si Jesus, puro ang ilam niyo, kapangyarihan ng Ama, ginamit niya. Kasi siya na yung Ama. Kaya nga, yung One Lord na Israel, ito yung mga talata na yan, sa Karya 14:9, dating araw, yung magiging hari ay isang Panginoon, pangalan niya isa. Deuteronomy 6:4-5, O ye God of Israel, one Lord, love thy Lord your God. Love thy Lord Jesus Christ your God with all your heart, with all your soul. Isaiah 63:16, aming Ama, aming Panginoon, aming manunubos na mula ang pasimula siya mo ng pangalan. Yan ang name niya, everlasting. Matthew 23:8-10, yan diniscuss natin ngayon. 12-9, dito kinuha yung Deuteronomy 6:4, inilabas dyan, nilagyan naman ng Jehovah, dinaya. Ngunit kung ano nakasulat doon, nilagay yun sa hula yun pinalitan ng Jehovah. Tawarin. Yan, Luke 1:67-68, God of Israel, dumalaw. John 20:28, sinabi ni Tomas, Panginoon ko't Diyos ko, my Lord and my God. 1 Corinthians 8:6, di ba tayo may isang God lang, ang Ama? Sabi ni, at lahat ng bagay sa Kanya, kayo sa Kanya, sabi ni Pablo. Binigay ba yung pangalan ng God? Hindi. At isang Panginoon, Jesus. Tayong lahat ay sa Kanya. Doon inilabas yung pangalan ng One Lord. At God of Israel is One Lord nga no? So, yung pangalan niya sa cross, kuhanin yung mga first letter sa Hebrew, makikita nyo na may tetragrammaton dyan, Yeshua Nasri Wimilekayodi. Okay? So, dito, dalaw lang ho kayo dyan sa armandicaswordpress.com or patripassionism.com. Ito ang aming page sa Facebook, YouTube channel ko. No? So, maliwanag po yun mga kapatid, na inamin ng Panginoong Jesucristo na i-post nyo na lang yung video pag tititigan nyo yung slide. Inamin niya na siya ng Panginoon Huwag kayong patawag na mga Panginoon sapagkat iisa ang inyong Panginoon. Yung iisa. Sino raw? Sa makatuwid bagay, ako. Si Kristo. No? So, friend po ang ating isang God of Israel. One Lord Jesus na sinabi sa Acts 22:14-16 ni Ananias na Diyos na ating mga magulang Saulo, tinawag ka. Narinig ka sa banal ng isang tinig, sabi. No? Gising ho. Gumising kayo lahat. Manumbalik kayo sa Panginoong Jesucristo. Maraming salamat po sa mga nanood at sumubaybay. Natapos ko na po yung live ko. Maraming salamat sa inyo lahat.